Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Siyempre! Halos maabot mo yung ilaw dito sa ibang klase itong umaga. Medyo tabingi kasi ayusin ko dapat. Okay! Eto, nakakapagpabagabag na away. Haluan pa ng buhol na panggagatong. Naku, nakakabulol. Kaya kung amoy tampuan na aba, usapang mahinahon with the hem-hem. Mic check. Sorry, pwede ba? Oh, diba? Vibe na vibe kayo dito sa Team Pula! Kantaan ba tayo? O sige, Team Puti, ready na ba kayo? Team Puti! Bawal ang talikurang traidoran sa face-to-face harapan! Advice with conviction and compassion. Yan ang tatak ng ating harapang tagapayo. Gabay sa kalusugang pangkaisipan. Yan ang hatid ni Doktora Camille Garcia. Tagapayo ng may sense at pagmamahal, Brother June Banaag. Siya naman ang tinaguriang lady with an iron fist ng ating legal expert, Attorney Lorna Capunan. Nandito na siya, ang babaeng matalino na, maganda pa, kumikinang pa ang puso. Kaya everybody mag-ingay para sa atin ang masa Ate Coring, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Bagong simula na naman tayo. For every day, may pag-asa. At kung ano man yung luma ay pwedeng bagong simula. Hindi ba? Tama! O sayawan na tayo. Bagong simula. Nakita ko na, Ate Coring. Nakita ko na. Tingin niyo ba ang winner natin ay galing sa Team Pula? Oh, sa Team Puti! Walang puti naman. Congratulations! Yes! Oh, pa! Pinapagalitan nyo eh. Oh, yes! Let's go! Aye! Aye! Mabigya Agyo! Tama ba? Sa mga Ilocano dito, Pangasinense. Maabigya Agyo sa keharapan nating mga taga-Pangasinan. Hello! Kayo ba ay makalola? Yes! Of course, opo. Yes. Ewan ko, yung lola kong sungit sa amin eh. Natatakot kami lahat sa lola namin. At ang mga lola dati Oo, talaga. ganun ang mga lola dati. Talagang ninervyusin Opo, ka. Ate Pero Coring. talaga, how? Dati po nung bata ako, pinaka-favorite kong memories, tuwing Pasko kasi nagsiset up po sila ng parang outdoor na tiyangge sa Green Hills. Tapos ayayin ko yung lola ko, pero hindi kami bibili. Umiikot lang po talaga kami doon. Talaga? Opo. Ay, wow! Cute ni Lola. Ang cute naman ni Lola. Well, the best talaga ang mga lola, di ba? Gaya na lang, ay, kapangalan pa niya yung lola kong tunay. Si Aling Biring. Oo. Yung lola
kasi si Lola Biring. Inalagaan ang 4 na apo sa tuhod. Sa tuhod na, ha? Pinag-aaral, pinapakain, ginagastusan. Nakala mo ba siya yung tunay na ina o magulang? Bakit? Ang nanay kasi ng mga bata na si Jen, parang inabandona na talaga ang pagiging ina. Kumustahin at mag-abot ng tama para sa mga anak, yan ang hiling ni Biring. Si Lola Biring ay kumikita ng 400 piso kada buwan sa pagwawali sa kalsada o bilang street sweeper. At kahit magkanda kuba-kuba na siya sa paglilinis, sadyang hindi na kinakaya ni Lola Biring na alagaan, pakainin at sagutin ang mga pangangailangan ng 4 na apo. Mga batang tila pinabayaan na ng kanilang ina, nanganak mismo ni Lola Biring. Ito yung mga utang ni Nanay Biring. Mga pagkain nila araw-araw. Kaya ako pinapautang si Nanay Biring dahil naawa rin ako sa kanya. Marami siyang apo na binubuhay. Nahihirapan na ako, ma'am. Napapagod na ako. Saka isa pa, mga pasaway na sila eh. Ang ano pa nila, kulang na kulang. Yung binibigay sa akin na para pagkain yun. Pati pag-aaral ng mga apo ni Lola Biring ay naapektuhan na dahil sa kapabayaan ng nanay ng mga bata. Si Precious Joy po talaga ay aking pong estudyante. Siya po ay grade 6. Ayun. Nung una po, si Precious Joy, pumapasok naman siya. Okay naman po. And then eventually, yun nga, bigla na lang papasok, lulubog-lilitaw siya. Kawawang Lola Biring, hanggang kailan niya kakayanin ang responsibilidad sa mga apo na hindi niya kayang tiisin? At eto na ang maglola. Biring at Jen, harapan na! Kumusta ka na, Lola? Parang gusto kitang pakainin. Bakit ka masyadong, alam mo, overweight ka, ha? Kailangan kumain ka pa ng kumain. Tingnan mo naman. Kaya, Bakit ka napakapayat, Lola? ewan ko, babada. Ha? Hindi ko alam. Kumakain ka naman. Ako. Wala ka namang sakit. Wala naman. Wala namang Sa sakit. stress lang siguro. Stress lang talaga. Ilan taon na po kayo? 72. 72. Akala ko, nanay, 102. Talaga nga. Parang gusto kitang patabain. Siguro dahil sa pag-alaga sa mga anak, ano? O sa mga apo sa tuhod. Ilan sila? 4 yan. 4. Ilang taon ang mga yan? Ano po, yung panganay, ano na siya, 14. Tapos, 12. Tapos yung pangatlo, 10. Tapos, 5. 5. Naku! Mga alagain pa, ano? Pero yung panganay po, 14 na. Nag-aaral, pero din to. Lahat po yan kailangan nag-aaral. Pasaway sila eh. Hindi po sila nag-aaral. Nag-aaral. Kaya lang huminto yung panganay. Oo. Yung 3 po nag-aaral. Meron po kayong 4-piece para matulungan kayo. Sino pong katuwang ninyo na tumutulong sa inyo? Yung anak ko pong isa. At saka si Jean, nagbibigay din po yan. Nagbibigay din siya. Okay. Kaya lang po, ma'am, kulang. Ngayon, para naman maanuhan yung ano ko, nag-i-street sweeper pa rin ako. Nagsi-street sweeper ka pa rin. Oo. 72. Kaya pa naman. Kaya pa naman. Parang exercise ko lang. Exercise na rin, ano, Lola? Kaya lang, kulang pa rin yun. Kasi, kaya nakakautang pa rin ako sa tindahan. Magkano na po utang nyo sa tindahan? Mahaba na. Bale, 3K. Mga 3,000 na. So ano po ang problema ninyo kay Jen? Ang gusto ko po sana, kay Jean, kukunin na po yung anak niya, yung 4. Para naman makapagpahinga rin ako kasi nahirapan na rin ako. Napapagod na rin ako eh. Matanda na ako, hindi ko na kaya.
So kapag tinatanong po ninyo siya, anong sinasabi niya? Eh, ang sabi naman niya po, kukunin naman daw niya. Eh, nasan na? Bakit nandiyan pa rin? Kukunin, hindi ko alam sa kanya kung paano man. Ang problema dito yung hirap ng katawan. Kulang pa rin. Hindi po ba, no? Kulang pa rin. Kulang ang pera, hirap pa ang katawan. So ang tanong kay Jen, sa ating pagbabalik, aalamin natin kay Jen na medyo mahirap kampihan. Ano? Dahil bakit naman iniiwan ang mga anak dun sa matandang nanay? Malalaman natin ang kanyang panig. Bakit inabandona ang mga anak sa pagbabalik ng Face to Face. Face to face, sinong sisimba mo? Harapin mo, face to face. So ngayon, harapin naman natin itong si Jen kung paano nagagawa ng isang ina na 5 taon na niyang iniwan ang mga anak kay Lola Biring. So tanong, saan ka nakatira? Sa, Payatas po. Payatas. Bakit nalayo ka sa mga anak mo? Yung naghiwalay po kami ng asawa ko. Pero hindi naman po totally talagang iniwan ko sila lahat. Hindi ko naman sila lahat iniwan. Lagi naman ako nasa kanila eh. So pumupunta-punta ka ako. naman? Opo. Pero doon pa rin sila sa Opo, lola kasi nila. pag kunwari po, pagka kinukuha ko po siya, nalulungkot yung nanay ko. Iba kasi yung pakiramdam pag napamahal na siya sa mga... Dati, matagal na kasi kami nakatira sa kanila, di ba? Tapos, syempre, pagka umaalis na yung mga apo niya, andyan na nalulungkot, maya-maya pinapatawag niya. Parang ganun. Okay, pero eto na dumadaing na yung nanay mo. Opo. Kukunin ko naman po siya. Kukunin mo, o kailan? Kasi, hindi. Ito kasing si Jen, may bago na daw kinakasama. At may isa na siyang anak, buntis pa ngayon. Oh, so magiging ano na yan? Magiging 6. Et una, alam ba ng kinakasama mo ngayon na meron ka ng 4? Opo, alam po niya. Kasi yung mga bata po, minsan nasa bahay namin. Okay. So yung bahay niyo naman may espasyo para sa 6 na bata? Opo. So meron naman. Anong trabaho ng asawa mo? Nagtitinda po. Nagtitinda? At ikaw? Po ako, freelance po ako ng massage ka. So ngayon po nabuntis ako, hindi pa ako Hindi ka makapagmasahe. Minsan daw nagbibigay si Jen dito kay Aling Biring. 200 piso. Ano naman ang aabutin? 4 ang anak ha, 200, 4. Tig 50. Ha? Tig 50 lang sila nun. 50 pesos Ano bawat nang nangyari dun sa tatay nung 4? na po, may karelasyon na rin po yun. Nagbibigay ba yung tatay? Nagbibigay din ba? Nagbibigay naman, pero hindi regular. Sabado. Okay. Kasi, liguhan ang sahod eh, construction. Okay. Pero kulang pa rin. 1.5 pagbibigay sa Sino naglalaba? Sa bahay po Yung ninyo? mga apo ko, yung mga anak niya. Sila na. Oo, sila na naglalaba para sa akin. Naglalaba rin nila ako. Kung iiwan ninyo ang mga anak ninyo kay Lola, sweldohan nyo siya. Correct. Diba, Lola? Sweldohan kayo. Hindi, pero ang problema niya, hindi na daw niya kaya. Yung katawan niya, hindi na kaya eh. Nagrereklamo na. So, kung kukunin po sa inyo yung mga apo ninyo, hindi naman kayo malulungkot tulad ng sinasabi ni Jen. Pupunta-punta na lang ako sa kanila. Pupunta-punta ka na lang sa kanila. Ayun. Kasi na mahina na siya. Paano nga? Hindi nababantayan ng gusto yung mga bata kasi matanda na siya. Napapariwara ang mga anak mo. Yung babae daw ayaw pumasok. Nako. Hindi na nag-aaral. Hindi na nag-aaral. Di ka ba nag-aalala? Nag-aalala naman po. Di syempre, kailangan may tumatalak dyan. Hindi na niya kaya. Siya lang naman ang pasaway, yung babae. Isa lang naman. Siya lang naman yung pasaway. Yung bunso talagang ayaw humiwalay sa akin. Dahil ang sabi niya, mahal na mahal ko si nanay. Okay. O di pwede naman yung, ibalik mo yung 3. Maiwan yung bunso sa'yo. Papayag naman sila. Yung bunso nga, kinukuha ng tatay, ayaw. Kasi ang gusto ko kay nanay. Kay nanay lang kasi yun ano. Pwede naman pag-usapan pero kailangan din pagplanuhan. Kasi kapag dinala mo yung mga anak niya sa kanya at hindi naman din niya mababantayan, kailangan malinaw ang usapan. Natanggap ng bago mong kinakasama yung 3 o 4. Di ba?
Pero kailangan nagtatrabaho ka din. Paano ba yan? Tsaka huwag ka nang magpapabuntis. Pwede ba yon? Tama na. Magpatali ka na, Day. Oo, ligate na, di ba? Naku, ewan ko lang ha. Gaano ba kalalim ang hirap na pinagdadaanan nitong si Jen at ni Nanay Biring? Ewan ko, attorney, sa pagkakataong ito, paano malalaman kung magkano talaga ang dapat maging sustento ng bawat magulang sa anak? Walang obligasyon na magbigay ng suporta si Lola. Kasi ang may primary obligation dyan, ang nanay at tatay. Miski na wala, hindi mag-asawa, basta nanay at tatay, ang primary dapat magbigay ng suporta. Sa batas, abandonment yan. Pwedeng kunin ang 4 na anak mo na yan. Nasa batas yan, Republic Act 7610, no? So, kung ayaw mo na, at si Lola napapagod na, DSW na ang papasok dyan. Siguro ayaw mo mangyari yan. Oo. Kukunin ng gobyerno ang mga anak. Dito po sa Pilipinas, epidemya po ang pagbubuntis ng maaga. Yeah. Mga 515 to 19 years old ang nabubuntis araw-araw. Araw-araw po yan. Ako, kailangan talaga isama sa curriculum yan, mula pagkabata hanggang high school. Tama. Ang family planning. Tama. Ay, nako, ewan ko ba? Ewan ko, ano bang ginagawa ng DepEd? Isama nyo na yun. Kasama na rin yung financial literacy. Lahat yan, pati gawaing bahay, Oo, mga ganyan. dapat kasama lahat talaga yon. Naku, marami nang namumugto ang mga mata dito sa kalagayan ni Lola Biring. Pigilan muna ang pagluha dahil may kampihan pa po tayo sa pagbabalik ng Face to Face. Face to face. May kasabihan kung ano ang puno, siya ang bunga. Sang-ayon naman kaya ang punong may bunga kay Jen. Ang kanyang nanay nakakampi ngayon ni Lola Biring. Tess, humarap ka na. Ayun pala, nagkamali ako. Hindi pala yung anak ito, apo nyo na. Apo nyo na. Si Tess yung anak po ninyo. Ayun. At ito naman ang anak ninyo, Nanay Tess. Ano po ang obserbasyon ninyo? Pinabayaan na ba talaga ni Jen? Hindi naman po. Hindi naman po. Oh, ano sa palagay sa kanya po, kung gusto ko daw po, niya yung mga anak niya ba? Basta, asikasuhin naman po kasi kawawa ng nanay ko. Kayo po, ano po ang ginagawa ninyo? Saan kayo nakatira? Isang lang po kami, isang compound lang. Okay. Wala bang tumutulong kay nanay doon sa mga apo? Kayo po, apo ninyo yun rin po, kinukuha ko po yung dalawang bata ayon sa akin kasi matapang daw ako. Ayaw sa kanya. Gusto niya sa nanay ko. Babalik din siya sa nanay ko. Ayun. Babalik sila sa akin. Lola Biring, alam mo, yung pasaway, patirahin mo kina Tuesday. Akin na lahat! Akin na lahat! Kay Tuesday. Parang mga kuting lang pinagpapasa-pasahan natin. Ano ba ito? Hindi, sinasabi ko yung pinaka-problemado, yung ayaw pumasok sa'yo mag-bootcamp. Sige, ako na bahala. Tuturuan ko ng mga racket. Nabi ko racket, bigay ko yung iba. Di ba? Bakit hindi nyo ibigay yung bata na ayaw mag-aral dun sa matapang na lola? Para makabawas sa inyo. Kayo na problema sa apo nyo na lola. Baka kailangan ng mataray na lola para tumuwid. Correct! Kailangan ka, Nay. Kailangan po makatapos nun. Kung hindi, mabubuhay na naman yun ng mahirap. Mauulit lang. Paulit-ulit lang. Yun po ang lang. inaano ko sa panganay niya, lalo na po sa panganay niya. Kaso ayaw talaga dahil matapang daw ako. Inaano ko naman sa nanay niya. Sabi naman nito, pabayaan. Dahil ganun nga, ayaw nga mag-aral. Teka muna. Attorney Lorna, ang 16-17 ay menor de edad. Kung ayaw makinig ng bata na pumasok
Ayaw makinig sa magulang, ayaw makinig sa kapatid o kaya sa lola. Kaya ba ng gobyerno na pilitin ang bata na pumasok sa eskwelahan? Unfortunately, dito sa Pilipinas, wala tayong truancy law. Ano yun? Yung obligation, those below 18 are required to go to school. Lalo na pag nakikita nila na naglalakad-lakad, na walang ginagawa. Sa States, hinuhuli sila. Kasi may batas, truancy. Para silang truant, vagabond na ganyan. Dito wala. Kasi napakalakas ng family code natin at napakaklaro na obligasyon ng mga parents yan. Ang problema sa atin naiintindihan naman natin sila because ang cost of education, hindi lang tuition fee. Hindi naman pwedeng pumasok yung bata na walang pambili ng libro, walang pambili ng baon, walang pamasahe. So, dapat tignan rin yan ng batas natin. Pero yung cost of education. Right. Now, humahanap tayo ng kakampi nitong si Jen. Ito lang ang pangalawang pagkakataon sa buong pagsasahimpapawid na wala tayong mahanap na kakampi ni Jen. So paano? Kinausap mo na ba ang asawa, yung kinakasama mo na kukunin mo na yung 4? Opo, alam naman po niya yun kasi yung mga bata, kinukuha ko naman po. Alam nyo, maganda tingnan, wala tayong makuhang kakampi ni Jen, pero tingnan natin kung ano ang masasabi nung tatay, nung 4. Kasi nandito siya sa audience natin, sumasawsaw. Makakasama po natin ngayon at lilinawin niya ang kanyang posisyon, ang tatay ng mga bata si Joseph. Tuesday? Ayan, kuya, tayo ka po. Magandang umaga po. So, kinakaya mo yung 6,000 kada buwan? Kinakaya ko naman po. Anong trabaho mo? Dati kasi po construction worker. Ngayon po construction worker. Pero dati po nangangalakal po ako sa umaga. Tapos sa gabi nangangalakal ko sa gabi, nagpapadya ko sa umaga. Nagsisipag ka talaga. May sarili ka ng anak mo? Hindi, yung sa anak ko, yung sa amin ng dalawa. Ayun ang anak namin. Yung 4. So ngayon, anong masasabi mo dito naman kay Jen? Palagay mo ba dapat kupkupin niya lahat ng 4? Kung para sa akin, ako po, bilang isang tatay po, ayaw ko po papunta sa kanya. Bakit? Kasi nauna, 4 anak namin. Tapos ngayon, buntis siya, may anak isang isa. Magiging 6. So, malayo siya mahirapan. Kung sa akin lang, akong kukuha sa mga bata. Ikaw ang kukuha? Ako mag-aalaga. Kay Nanay Bering naman, naawa rin ako sa matanda kasi matanda na rin yan. Ilang taon na yan, 70 plus na. Naawa rin ako sa kanya. Hindi, kasi tulong din na yung bunso mo, ayaw humiwalay kay Lola. So pwede nyo na lang maiwan kay Lola, di ba? Sana di mo kami binubola, ha? Totoo ba yan? Saludo kami sa'yo kung ganon. Diba? Okay, alamin natin kung ano ang komento nitong mga chismosa dito, chismosa doon. At ang ating trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to Face. So, ano sa palagay mo ang solution dito? Tama ba yon yung distribution ng mga bata? Tama naman, Ate Kuring, pero dapat di natin inaabswelto pa rin si Jen. Nanay pa rin siya at kahit may iba na siyang pamilya, yung 4 na yun sa kanya pa rin nanggaling. Alam ko mabait si Kuya Joseph, pero parang nakita ko na ang dahilan bakit hindi naging magkasundo. Magtulong pa rin kayo. Kahit may kanya-kanya na kayong buhay, inyo pa rin yun, ha? Di ka abswelto. Wow! May blessing kapag matino ang buhay. Okay, sinong mauuna? Pula. Dapat po kasi kumbaga, anak niyo po si Jen. Sana po, yun nga po, nag-usap po kayo. Hindi yung inasa nyo rin po sa nanay ninyo. Kaya po siguro nangyari, parang reflection po yun. Kaya inasa na rin po niya sa lola. Tuting na dapat po kasi tulungan po kayo. Kaya kawawan lang po si Nanay Biring. And then, kay Nanay Biring po, sana po, kausapin nyo rin po yung mga apo nyo. To think na ang lalaki na po nila. Hindi po habang buhay, nakadikit sila sa inyo. Yun nga po, mahirapan po kayo. Hindi naman po kayo habang buhay na malakas. So, dapat masinsinan din po, kausapin niyo yung mga apo nyo.
Yun lang po. Para po kay Ate Jan po, hindi po obligasyon ng, hindi po iniling ng mga anak mo na mabuhay sa mundo. For obligation mo po bilang magulang na hindi lang financially supportahan sila, kundi emotionally supportahan mo rin sila para mapunta sila sa right path. At mag-guide po sila. At para naman po kay Lola, si Lola po, pwede ka po niyang tulungan. Konti lang po, hindi yung sobra dahil po sa edad niya po, hindi niya na rin po kakayanin po. Correct, ayan. Attorney Lorna, sa batas, kanino dapat mapunta ang apat na bata? Meaning, sino ang talagang may obligasyon? Ang nanay at tatay, yung biological, no? Biski na hindi mag-asawa, biological parents, ang may joint obligation. Hindi lang tatay. Ngayon sa batas, mutual na yan, tatay at nanay. Si Jen, anak ni Mami Tess. Tama? So, hindi natin talaga pwedeng i-completely sabihin na si Jen ay may kasalanan. That means na baka ganun rin ang nangyari sa upbringing ni Jen. Baka ang feeling ni Jen, kung nanay ko nga pinabayaan kami. So, akala niya, tama yun, yung pinapabayaan ng mga anak. Ha? Yung upbringing niya, na akala niya tama yun. Kasi, Mami Tess, siguro ganyan ang nangyari sa buhay ni Jen. Si Lola naman, Lola Bering, hangang-hanga tayo sa kay Lola Bering. Lola Bering, mas matanda pa nga ako sa inyo Pero yung kahirapan nakikita niya sa mukha niya. Pero blessing yan, blessing sa atin yung mga lola. Okay, Dr. Love, pag dumating ang araw na malaki na ang mga bata, yung anak ni Jen, halimbawa, at may sakit na siya, dapat bang alagaan pa rin nila ang nanay nilang si Jen? Kahit na sabihin mong medyo dumistansya siya? Dito papasok yung values na itinuturo ng magulang sa mga anak. Dapat alagaan pa rin si Jen ng kanyang mga anak. Kasi siya ang nanay. Siya nagbigay ng buhay. Di ba? Siyam na buwan na sa sinapupunan niya yung mga anak niya. Pero, this is a cycle. Disiplina rito ang tinitingnan natin. Paano pinalaki ang anak? Ang sabi ni ate ko rin kanina, ipakita mo sa akin ang bunga, sasabihin ko sa iyo kung ano ang puno. Kung ang bunga ay maasim, pangit ang puno. Yan ang nakikita natin kay Tess. Tess, yung kakulangan ng disiplina mo sa mga anak mo, yun ngayon ang inaani ng mga anak ni Jen. See? Joseph, saludo kami sa iyo, bata. Sana makuha mo at least yung dalawa sa mga anak mo at turuan mo ng magandang disiplina. Wow, huwag mong hanapin na malapit ka agad sa iyo at magtitiwala ka agad sa iyo mga anak mo. It will take quite some time. Iparamdam mo sa mga bata na mahal mo sila, na hindi naramdaman ng mga anak mo sa nanay. Kasi yung nanay may ibang pinagkakaabalahan na. Sorry anak pero yun ang totoo. At sana mag-iwan ng aral sa iyo. Yang ilalabas mo isang responsibilidad, biyaya ng Diyos, may responsibilidad ka dyan. Salamat, Ate Kuring. Salamat po, Dr. Love. Doc Camille, bakit labis-labis ang pagmamahal ng mga lola sa apo? Parang di ba sabi nila, kung ano man ang pagkukulang nila sa anak, doon nila inilalabas sa apo. Totoo yan, Ate Kuring. Ito yung tinatawag natin na yung nurturing, yung kung ano yung mga conflicts natin before na hindi natin nagawa. Parang yung mga lola talaga nagiging spoilers Pero dito siguro sa pagkakataong ito, malaking factor, naalala ko yung sinabi kasi ni attorney, kung ano yung pag-aalaga na nangyari. Ito yung sa psychology po, ito po yung tinatawag na transgenerational epigenetic link or inheritance. Kung ano yung nakikita o ng pag-aalaga before or kung ano yung nangyayari na ginawa sa magulang, yun din po ang pwedeng gawin ng mga anak. However, ito nga, sa apo, sa lola sa tuhod ang nakikitang nag-nurture Pero tatandaan natin, pagdating sa ganyang pagkakataon, ang laking factor po ng tinatawag nating co-parenting. Kahit na magkahiwalay na kayo, importante na alalahanin nyo, magulang kayo. Hindi kayo basta yung
kayong nanay or tatay lang. Magulang kayo at may responsibility kayo sa inyong mga anak. Biro niyo si Jen, 17 ka pa lang, di ba? 17 years old nang unang mabuntis. Kaya nga, yan ay nagiging parang paulit-ulit kung hindi natin itatama ngayon pa lang. Hindi matatawaran ng pag-ibig ni Lola Biring sa mga apo. Ano po? Magsasama-sama pa ba sila? O oras na para maging praktikal? At itama natin ang sitwasyon. Paano natin itatama ang sitwasyon? Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Nako, alam nyo ba, 2023, mahigit 3,300 edad 10 years old. Hanggang 14 ang nabuntis. 10 years old. Kaya nga dapat talaga ang pagbabantay ng mga magulang at saka sa eskwelahan, todo-todo ang pangangaral sa bata ay hindi natin masasabi talaga. Yan ang isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa. So ngayon, napag-usapan na natin na kukunin ni Joseph ang kanyang mga anak. At bilang konting pabuya naman sa kanya, bibigyan natin siya ng mga gamit pambahay para sa pagdating ng mga anak niya sa bahay niya. At konting pag-grocery para naman may kinakain sila sa panguna, ano? Dahil hindi madali na biglang meron kang 3-4 na anak doon. Okay, tapos si Lola, ipapa-check up natin. So itong si Aling Tess na kung tumingin sa akin ay ganon, sabi ko, Aling Tess, bibigyan kita ng salamin. Hindi ko po kailangan. Ayun. Nay, bibigyan kita ng salamin, ha? Okay. O, ito naman si Jen. Bigyan natin ng batok, isa. Tig-isa tayo. Deloko lang, Jen. Ang dami natin. Ilalapit din natin ang barangay. Sa barangay, yung 17 anyos niyong apo. Para mapilitang mag-aral. Okay ba? O, ayan. Tutulong kami sa inyo, ha, Joseph. Humingi ka na ng kapatawaran sa lola mo. Tsaka nanay mo. So, ikaw nang tumayo. Ikaw nang tumayo. Ano ba? Hug mo, lola mo yan. Kakamayan mo lang talaga siya? Ha? Yung nanay mo, paano? Alam niya na po yan, hindi naman po kasi kami showy. Pero hindi kayo showy. Ayun, sabi na. O, basta nagkakaintindihan na kayo dahil naiiyak na si Nanay Tess. Okay na ba, Nanay Tess? Basta naayos na natin ito, ha? Okay. Parang ang umangat sa aking issue dito na pwede nating ipaalala sa ating lahat ay yung tungkol sa pag-aanak. Madali bumuo at magluwal ng bata. Napakahirap at napakaseryosong obligasyon sa pagbuhay at pagpapalaki ng bata. Mayaman man o lalo na po kung tayo ay walang kinikita na regular. Kung minsan, napansin nyo ba na mas alaga pa ang mga aso at pusa kaysa mga bata? Bago tayo magpadala sa ating damdamin at kapusukan ng laman, isipin natin na malaking problema kapag magkaanak tayo na malabo ang kanilang kinabukasan. Magpatali ka na pagkatapos niyan, ha? Okay. Tayong mga magulang ang tanging may responsibilidad sa mga anak natin. Sa atin ang palakpak kapag naitawid natin ng tama ang mga anak. Sa atin din ang sisi kapag tayo ay palpak. Correct? Panindigan, ha? Panindigan ng mga anak. Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sapunan, saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig at
reklamo ng kanyang biyanan.